Mga kwentong pambata. Ang mabituing tsinelas. Noong unang panahon, may isang masama at kasuklam-suklam na reyna, si Margaret. Siya ay malupit at madalas kinakawawa ang kanyang mga tauhan. Sobrang napakalamig naman ng sabaw na ito. Bantay, dalhin niyo siya ngayon din sa kulungan. Naku, ngunit kamahalan, 1 minuto pa lang yung nailalabas. Ang kawawang tagaluto na walang sala ay binitbit palabas. Ang pinakatapat sa kanyang mga tauhan ay si Octavius. Ito'y malupit rin at masama tulad ng kanyang reyna. Ang mga tao sa kanyang kaharian ay hindi nagrereklamo sa kanyang pagtrato sa kanila. Tuloy-tuloy lang sila sa kanilang buhay, kumakain ng tinapay at ginagawa ang trabaho. Isang umaga, ang 2 batang babae ay patungong bukal. Nakita nila ang isang pares ng tsinelas na kalapag sa lupa sa may plaza. Puno ito ng mga bituin at nagniningning ng todo na kahit saan ay wala kang makikita na ganito. Oh wow! Napakaganda naman ng mga tsinelas! Kahanga-hanga talaga! Makikita mo ang mga konstelasyon at galaktika na umiikot sa mga bituing yon. Saan kaya nanggaling ang mga tsinelas na yan? Tiyak na regalo yan ng mga diwata ng bituin. Kinwento ng mga batang babae sa kanilang mga kaibigan ang tungkol sa puno ng bituing mga tsinelas. At di nagtagal, ay nakarating ito sa kaharian. Nang marinig ni Octavius ang tungkol sa mahiwagang tsinelas, naisip niya, Sasabihin ko kay Reyna Margaret ang tungkol dito. At iyak bibigyan niya ako ng pabuya. pumunta si Octavius sa reyna. Sinabi niya ang tungkol sa mahiwagang tsinelas at na ito'y napakaganda. Nang marinig ni Reyna Margaret, ito'y tuwang-tuwa at gusto kaagad na makuha ang pares ng tsinelas. Pumunta ka at kunin mo ngayon din ang mga tsinelas na yun, Octavius. Hindi ko po ito magagawa, kamahalan. Sinabi mo bang hindi sa akin? Ang lakas ng loob mong tanggihan ang iyong reyna. Bantay, ipasok niyo siya sa kulungan. At nang huhulihin na ng mga bantay si Octavius para itapon sa maduming kulungan, sumigaw siya at sinabing, Hindi sa ganun aking Reyna. Hindi mahuhuli ang tsinelas. Sandali! Sinasabing yun lang mga karapat dapat ang nakakakuha ng tsinelas. At kapag ipinasa ito sa ibang tao, sila rin ay magiging karapat dapat sa mahiwagang tsinelas. Beno, maliwanag, walang ibang karapat-dapat kaysa sa akin. Ang iyong reyna, pupunta ako doon at kukunin ko kaagad ang mga tsinelas. Sabi ko, dalhin siya sa kulungan ngayon din. Itinawag ng reyna ang kanyang karwahe at inihanda para sa pagpunta sa plaza. Isang parada ng mga kawal ang nanguna sa karwahe. Pinagayway nila ang bandila habang inaanunsyo ang pagdating ng reyna sa plaza. Ang lahat ng tao sa iba't ibang parte ng bayan ay naroon sa plaza. Nakapalibot sa mahiwagang tsinelas upang makita ang mangyayari pag dumating ang reyna. Nang marating ng karwahe ang plaza, inilapag ng mga kawal ang pulang carpet at tumayo sa mga gilid. Ang punong kawal ay humakbang pauna. Mga binibini at ginoo ng Zamenia, ang inyong maharlikang kamahalan, si Reyna Margaret. Bumukas ang pinto ng karwahe at lumabas si Reyna Margaret kumakaway sa kanyang mga tao. Ngunit ang mga mata ng tao ay nakatitig lahat sa tsinelas. Alam ba ng mga taong yan na naririto ako? At nang magsisimula ng ilabas ng reyna ang kanyang galit sa mga tao, sa hindi pagpansin sa kanyang presensya, nakita niya ang nagniningning na mga tsinelas sa gitna ng plaza. Yun ang pinakapabuloso at pinakamagandang pares ng mga tsinelas na nakita ko sa buong buhay ko. Umanga ng husto ang reyna sa tsinelas at lumakad ng napakabilis na halos takbuhin niya ang mga ito. Salamat sa inyong pagdating dito upang saksihan ang magandang sandali ng pagsuot ko ng mga tsinelas na yan. Dahil alam ko na sa oras na sumayad ang paa ko sa tsinelas, ako na ang magiging pinakamagandang pinuno. Kaiinggitan ng lahat ng kaharian na alam ng tao. Kaya humakbang palapit sa tsinelas ang reyna. Inalis ang paa sa ginto niyang takong, inangat niya ito para ilagay sa mahiwagang tsinelas. At nang ilalagay na niya ang isang paa dito, ang mabituing tsinelas ay dumula sa gilid. Nawala sa balanse ang masamang reyna at bumagsak ito.
Pinipigilan ng mga tao ang pagtawa nila at naghagikika na lang ng mahina. Anong tinatawa-tawa nyo? Dahang-dahang tumayo ang reyna at sinubukang isuot muli ang tsinelas. Alam nyo, napagod ako ng husto sa pagpunta dito sa plaza. Kaya hindi ko maisuot ang mga tsinelas na yan. Sinubukan niya na isuot muli ang tsinelas at ganoon na naman lumayo ulit ang mga ito. Nagulat ang mga tao na makitang ang kanilang reyna ay hindi maisuot ang tsinelas. At nagsimulang magbulong-bulungan ang mga ito. Parang hindi karapat-dapat ang reyna natin. Alam ko na yun. Tanging tao na may pusong kasing liwanag ng sikat ng araw at kasing bait ng buwan ang siyang nararapat lang sa tsinelas na gawa sa mahiwagang pulbos. Galit na galit ang reyna na malamang hindi niya makuha ang mga tsinelas. At bumalik na lang sa palasyo. Pagkaupo ni Reyna Margaret sa kanyang trono, nag-aalala at galit na galit, isa sa kanyang matapat na tauhan ay lumapit at sinabing, alam ni Octavius kung paano makuha ang tsinelas. Dalhin mo siya sa akin ngayon na ngayon din. Gusto kong marinig ang gusto niyang sabihin. Kinuha si Octavius sa kulungan at iniharap sa reyna. Sabihin mo sa akin, Octavius, anong pwede kong gawin para mapasa akin ang magandang tsinelas ng mga bituin? Mayroong prinsesa mula sa lupain ng Nokovia. Sinasabing yun daw ang pinakamaganda at mayaman. At sigurado na siya ang karapat-dapat sa tsinelas. Sinasabi mo ba sa akin na hayaan ko na lang na makuha ng iba ang aking mahiwagang tsinelas? Oh, hindi mo kamahalan. Sasabihin natin sa kanya na ibigay ito sa iyo oras na maisuot na niya. At pagkatapos ay kayo na ang magiging pinakamaganda sa lahat ng lupain. Pwede rin. Magpadala ng mensahero sa kanyang kastilyo at sabihin sa prinsesa na hihintayin ko ang kanyang pagdating. Kinabukasan, dumating ang prinsesa ng Nokovia at pumunta sa plaza kung saan naroon ang tsinelas. Sinubukan nitong isuot ang tsinelas, pero wala rin namang nangyari. Iniwasan rin ng mahiwagang tsinelas ang mga paa nito. Walang silbi. Wala ka na talagang ginawang tama. Ang mga tsinelas ay hindi pa sakin. Patawarin mo ako, kamahalan. Makakahanap din ako ng solusyon. Nag-isip saglit si Octavius at nagpasya na pumunta sa matandang ermitanyo na nasa gubat. Narating niya ang babaeng ermitanyo at sinabi ang tungkol sa anak na babae ng pastol na si Alice. Si Alice ang sinasabing pinakamabait na tao sa buong lupain. Na may katauhang mas maliwanag pa sa sikat ng araw at kasing bait ng buwan sa gabi. Bueno, siguradong siya na talaga ang taong aking hinahanap. Nagpasalamat si Octavius sa ermitanyo at umalis na para hanapin ang batang nagpapastol. Nang sa wakas ay nakita niya ito, sinabi niya ang lahat dito. Pumayag si Alice na tulungan ng reyna. Magkasama sila na pumunta ng plaza. Pagkakita sa tsinelas, nag-aalinlangan si Alice. Oh, hindi ko alam kung kaya kong gawin ito. Mukhang masyado itong malaki para magkasya sa akin. Lahat ng tao ay nakapaligid at sabik na naghihintay na isuot ni Alice ang mahiwagang tsinelas. Nang inangat niya ang kanyang paa, ang mabituing tsinelas ay kusang lumalapit sa kanyang paa at saktong parang isinukat lang sa kanyang mga paa. Ang pastol ay karapat-dapat. At pagkasuot ni Alice ng tsinelas, napalibutan siya ng mga kumukutitap na mahiwagang pulbos. Napakagaling! Talagang kamangha-mangha! Ngayon, ang natitira na lang ay para sa'yo na ibigay sa akin ang sapatos. Bilis! Tumango si Alice at masayang ibinigay ang tsinelas sa reyna. Pagkasuot ni Margaret ng mga tsinelas, ang kumukutitap na mahiwagang pulbos ay nakapalibot na sa kanilang dalawa. Ang reyna ngayon ay nakasuot na ng damit ng babaeng pastol at si Alice naman ay suot na ang maharlikang kasuotan ng reyna. Anong ginawa mo? Inuutos ko sa'yo na pagpalitin mo kami kaagad. Hindi na ikaw ang reyna ngayon. Mga kawal, dalhin niyo ang miserableng babae na ito sa kulungan ngayon din. Traidor! Ang lakas ng loob mong ipadala ako sa kulungan. Teka, sandali. Pagbabayaran mo ito, Octavius? Sandali! Hindi kailangang ipadala ang sinuman kung saan. Tiyak na may paraan kung paano natin ito maaayos. Ayoko maging reyna. Nagulat ang lahat dito.
Hindi nila naisip na ganito kabait at mapagbigay si Alice. Pagkatapos noon, lumabas ang babaeng ermitanyo na naroon din at nagsalita. Nakatakda lamang ang tsinelas sa karapat-dapat na si Alice. Kahit na hindi niya ito suot, sa kanya lamang ito makikinig o susunod. Upang baliktarin ang sumpa at maibalik sa kanya ang kaharian, kailangan mong patawarin si Reyna Margaret sa lahat ng kanyang mga masamang gawain at masamang pag-uugali sa nasasakupan niya. Si Alice na isang mabait at mapagpakumbabang tao ay pinatawad ang reyna. Oh, sino ko para magpatawad sa kamahalan? Ngunit kung yun ang paraan para mabaligtad ang sumpa, syempre naman. Pinapatawad na kita, Reyna, mula sa puso ko. Pagkasabi ni Alice noon, ang dalawa ay napalibutan ng mahiwagang pulbos. At si Reyna Margaret ay bumalik sa dati niyang kasuotan na pangreyna. Ang puno ng bituin ng mga tsinelas naman ay bumalik na kay Alice. Maraming salamat, mabait na binibini. Ngayon ko napagtanto ang aking mga nagawang kamalian. Ngayon ay alam ko na ang kahalagahan ng pagiging mapagpakumbaba at mabait. Hindi ko na ninanais sa mga tsinelas na yan. Tatrabahuhin ko na lang ang pagiging karapat-dapat na reyna para sa tao. Ang lahat ay masaya na marinig ito. Mabuhay si Reyna Margaret! Mabuhay si Reyna Margaret! Mabuhay si Reyna Margaret! Naging mapagpasalamat ang reyna at binigyan ang lahat ng tao ng pares ng sapatos at sapat na pagkain para sa lahat ng pamilya at ang buong kaharian ng Samania ay namuhay ng masaya magpakailanman. Samantala, ibinalik ni Alice ang mabituing tsinelas at namalagi ang mga ito sa plaza. Doon, ito'y nagniningning ng maliwanag at nagpapaalala sa lahat na ang pagiging mabait at karapat-dapat ang pinakaimportanteng bagay.